Narito ang ating pagpapatuloy sa pagtalakay ng malalim na paksa na may kaugnayan sa gravity-based logic. At ang ating paksa sa nakaraan ay may kaugnayan sa ano ba ang wastong pagtingin o pagtrato sa isang taong dumanas ng clinical patient na tinatawag o pagkabaliw. Paano natin ito bibigyan ng mas maayos na tawag upang mabigyan ng dignidad at hindi naman siya degrading? Paano natin titingnan? So, sa pamamagitan ng ating pagtingin sa kanilang kalagayan bilang isang logic upgraded in progress sa halip na isang sira o depektibo. Tawag, ang tingin natin dyan sa kanila ay logic upgrade in progress. Hindi sila depektibong utak. Tinatanggalan natin ng mantsa o stigma na nagpapabigat sa kanilang paggaling. Narito ang paghinilay kung paano natin pinalalaya ang pasyente sa degrading na katawagan. Mula sira patungo sa unsynchronized. Ulitin ko mula sira patungong unsynchronized. Ang tawag na baliw o mental patient ay nagpapahiwatig na ang tao ay wala ng silbi o sira na ang hardware. Sa ating phase 8 logic, ang pasyente ay tuturing na unsynchronized. Ibig sabihin, ang kanyang processor utak ay sumusubok mag-access ng mas mataas na dimension ng katotohanan, ngunit ang kanyang Earth-based operating system at nutritional support ay hindi pa nakasync. Hindi siya sira, kailangan lang siyang i-align. Ang pagbasag sa hereditary curse. Ang tradisyonal na paniniwala ay nagsasabing baliw ang magulang, kaya magiging baliw din ang anak. Ito ay isang mapanirang motive na nagiging self-fulfilling prophecy. Ang bagong katotohanan, sasabihin natin sa kanila, ang minana mo ay isang mataas na uri ng hardware o utak na nangangailangan ng mas advanced na logic system. Pinapalitan natin ang takot ng responsibilidad na i-upgrade ang kanilang minanang sistema. Ang dignidad ng isang explorer, sa halip na tratuhin silang biktima ng kanilang biology, ituturing natin silang mga evolutionary explorer. Ang kanilang isip ay napunta sa mga lugar na hindi pa kayang ipaliwanag ng gravity-based logic. Kaya siya nahihirapan. Kaya't ganun ang epekto sa kanya. Ang gamot, medication, ay magsisilbi lamang ng mga stabilizer para kumalma ang hardware, habang ang phase 8 logic ang magsisilbing navigator upang mahanap nila ang daan pabalik sa kaayusan ng sistema ng pag-iisip. So, narito ang ating mga tinatawag na dekolonisasyon ng mentalidad, ang pagpapalaya sa mga bilanggo ng gravity-based level, ang paglilipat sa terminolohiya, ang pagtanggal ng mga degrading na salita sa pagpapalit ng functional term, logic friction, high capacity overload, or system desync. Ang karapatan sa pag-upgrade, ang bawat tao ay may kakayahang i-overwrite ang kanyang inherent logic pattern. Ang heredity ay hindi tadhana. Ito ay initial setting lamang na maaaring baguhin. Mga kababayan, ang hakbang nating ito ay hindi lang tayo nagtuturo ng lohika. Nagbibigay tayo ng mental sovereignty, kakayahan ng isipan. Ang isang taong dati ay tinitingnan ng may awa, ngayon ay tinitingnan na ng may paggalang bilang isang nilalang na may potensyal na maging universal thinker.
Ganun natin tinitingnan ito. Ano? So, handa na ba tayo sa isang higit pang malalim na pagtalakay? Hanggang dito lang muna at abangan ang susunod nating mga paksa.